Magandang araw! Sama-sama tayong matuto sa Teacher Sal Learning Resource Channel. Revised K-12 Curriculum Filipino 5 Quarter 2 Week 2. Ang ating paksa ay mga kwentong katatakutan, kaantasan ng pang-uwi, pasukdol. Audio, music, sound effects. Istoryagram, pagkukwento sa naranasan. Husay, salaysay. Bubunot ang mag-aaral ng papel na may kulay. Ang papel na mabubunot ay may laang tanong. Isalaysay ito ng masining na may 3 hanggang 5 pangungusap. Kung sino ang may pinakamaraming palakpak ang magwawagi. Narito ang nakasaad sa bawat kulay ng papel. Dilaw, isalaysay ang pinakamasayang pangyayaring naranasan mo. Berde, isalaysay ang nakakatakot na pangyayaring napanood o naranasan mo. Asul, isalaysay ang nakakalungkot na pangyayaring naranasan mo. Ipahayag ang bumabagabag sa damdamin sa pamamagitan ng pagsagot sa mga tanong. Ano ang nakakatakot para sa iyo? Bakit ka natatakot? May naranasan ka na bang nakakatakot? Ano ito? Saliksik sagot. Bago basahin ang kwento ng kababalaghan, saliksikin ang kahulugan ng mga salitang nakatala sa diksyonaryo, sa internet o sa iba pang resources. Narito ang mga salita. Aswang, tikbalang, kapre. Isulat ang pinagkuhaan o source at ang kahulugan nito. Kaugnay na paksa bilang isa, kwento ng katatakutan. Nakabasa o nakapanood ka na ba ng kwento ng katatakutan? Ano-ano ang mga naaalala mong kwento na nagbibigay takot sa iyo? Paano mo ilalarawan ang mga tauhan sa kwento ng katatakutan na nabasa o napanood mo? Pagbasa ng kwentong kababalaghan. Ang aswang sa baryo dekada 70. Iilan lang ang mga nakatira sa baryo 70 dahil sa sabi-sabi na may aswang daw na nakatira sa baryo na iyon. Kabilang sa mga nakatira doon ay ang pamilya Cruz, sina Mang Kaloy at Aling Cecilia, at ang kanilang 2 anak na sina Carlos at Sergio. Bantog na aswang daw ang kapitbahay nila, si Mang Boy. Ngunit kahit kailan, hindi ito pinaniniwalaan ng pamilya Cruz dahil sa kabutihan na ipinapakita ng matanda sa kanila. Isang araw, may isang grupo ng kabataan na pumunta sa bahay ni Mang Boy. Nagkataon din na nasa bakuran sina Mang Kaloy at ang 2 niyang anak na lalaking na naglilinis. Hoy, aswang! Lumabas ka riyan! Iwan mo na ang baryo namin. Susunugin namin itong bahay mo. Sigaw ni Elias, isa sa mga grupo ng kabataan. Elias, ba't ganyan ka magsalita sa matanda? Galangin mo naman siya, sabi ni Mang Kaloy sa anak ng tindero sa baryo nila. Umalis ang grupo ng mga kabataan bago pa man nakalabas si Mang Boy sa maliit niyang bahay. Kinabukasan, usap-usapan sa baryo nila
na nawawala si Elias at isa sa mga kaibigan niya. Siguro, kinuha sila ng matanda kagabi. Nakakatakot na talaga itong lugar natin, sabi ng tindera sa maliit na tiyangge. Narinig ni Mang Kaloy ang usap-usapan. Ngunit panatag ang kalooban nilang mag-asawa na walang kinalaman si Mang Boy sa pagkawala ng dalawang bata. Sina Carlos at Sergio naman ay may kaunting duda at takot na. Lumipas ang isang araw na hindi pa rin nakikita sina Elias at ang kaibigan niya. Ano kaya kung ipagpatuloy natin ang banta ni na Elias sa matanda? Baka sakaling ipakita na niya ang totoo niyang pagkatao, sabi ng isa sa mga nakatira roon. Nagtipon-tipon sila ng madaling araw. Walang kaalam-alam ang pamilya Cruz sa plano ng mga kapitbahay nila na sunugin ang bahay ni Mang Boy. Naisagawa nila ito. Carlos, Sergio, gising! Nasusunog ang bahay ni Mang Boy. Labas na tayo at baka madamay ang bahay natin. Sigaw ni Aling Cecilia habang ginigising ang dalawang anak niya. Lumabas ang pamilya at nakita nilang nag-aabang ang mga tao sa paglabas ng tinagurian nilang aswang. Subalit, halos maubos na ang likuran ng bahay ni Mang Boy ay walang aswang na lumabas. Ang lumabas ay isang matanda na mahinang-mahina na at halos hindi na makahinga sa usok sa nasusunog niyang bahay. Sinalubong siya ni Mang Kaloy bago pa siya bumagsak sa lupa. Hinikayat ng pamilya Cruz ang mga tao na magtulong-tulong na apulahin ang apoy. Hindi na nakatanggi ang mga taga-baryo, dekada 70, kahit medyo labag sa kalooban nila. Kinabukasan, dumating si Elias at ang kaibigan niya. Mula pala sila sa bayan. May pinuntahang kaibigan at hindi nakauwi agad. Sising-sisi ang mga taga-baryo. Dekada 70 sa ginawa nila kay Mang Boy. Pinatira ng pamilya Cruz ang matanda sa bahay nila. Ngunit hindi rin ito nagtagal. Labis na naapektuhan ang kalusugan niya sa mga usok na nasinghot noong araw na iyon at mahinang-mahina na siya. Maraming salamat sa hindi niyo paghusga sa akin sa kabila ng pananaw ng lahat ng taga rito sa akin. Hindi ako aswang, sadyang ayaw ko lang napatulan yung mga sinasabi nila dahil hindi naman totoo. Inakala nilang may aswang sa baryo na ito dahil paunti na ng paunti ang mga nakatira dito at akala nila ay ako ang dahilan dahil matanda na ako at nakakatakot para sa kanila. Ngunit ang totoo, ang mapanghusgang mga taga rito ang dahilan kung bakit umaalis ang ibang mga taga rito para mamuhay sa kabilang baryo. Sana'y balang araw ay hindi na ganito ang mga nakatira sa baryong mahal ko, sabi ni Mang Boy bago siya tuluyang nawalan ng hininga. Ibigay ang kahulugan ng kilos o pahayag ng tauhan ayon sa binasang kwento. Iilan lang ang mga nakatira sa Baryo 70. Ang kahulugan nito, ipinapakita nito na maliit at tahimik ang baryo, kaya madaling kumalat ang tsismis o paniniwala tungkol sa mga tao. Ngunit kahit kailan,
Hindi pinaniniwalaan ng pamilya Cruz na aswang si Mang Boy dahil sa kabutihan na ipinapakita ng matanda sa kanila. Kahit may chismis, pinaniniwalaan ng pamilya Cruz na mabuting tao si Mang Boy dahil sa kanyang kabutihan. Hoy, aswang! Lumabas ka riyan. Iwan mo na ang baryo namin. Susunugin namin itong bahay mo. Sigaw ni Elias. Ang kahulugan nito, ipinapakita nito ang takot at galit ng mga tao na nauwi sa marahas na aksyon laban kay Mang Boy. Ano kaya kung ipagpatuloy natin ang banta ni na Elias sa matanda? Baka sakaling ipakita na niya ang totoo niyang pagkatao. Kahulugan, nagpapakita ito ng pagdududa at kagustuhang patunayan ng mga tao ang kanilang maling hinala. Subalit, halos maubos na ang likuran ng bahay ni Mang Boy ay walang aswang na lumabas. Ang lumabas ay isang matanda na mahinang-mahina na at halos hindi na makahinga sa usok sa nasusunog niyang bahay. Ang kahulugan nito, ipinapakita nito ang katotohanan na hindi aswang si Mang Boy, kundi isang matanda lamang na napahamak sa maling akusasyon ng mga tao. Para sa ikalawang araw. Bumuo kayo ng grupo na tig-aapat. Bumunot ng papel at sagutin ang sitwasyong nakasulat doon. Siguraduhing tama at angkop ang pahayag na gagamitin nyo. Ipakita ang sagot nyo sa klase sa pamamagitan ng maikling dula. Unang sitwasyon, pinag-uusapan ng mga kaibigan mo ang isa mong kaklase at sinasabihan siyang kapre dahil sa kanyang hitsura na may maitim na balat, malaking katawan at hindi nakikipag-usap sa inyo. Paano mo siya kakausapin? Narito ang maaaring maging kasagutan. Kakausapin ko siya ng maayos at sasabihin ko, huwag mong pansinin ang sinasabi nila. Hindi mahalaga ang kulay ng balat o laki ng katawan. Ang mahalaga ay mabuti kang tao. Kaibigan kita at handa akong makinig kung gusto mong magkwento. Para sa ikalawang sitwasyon, laging nakatungo ang kaklase mo na katabi mo sa upuan. Kapag tinatanong mo siya, ay tinitingnan ka lamang niya at kung minsan ay tumatango o umiiling para sagutin ang mga tanong mo. Naisip mo kung siya ba ay may problema. Minsan ay tinutukso siya ng mga kaklase mo na aswang dahil hindi siya tumitingin sa mata. Paano mo sasabihan sa mga kaklase mo na hindi iyon totoo? Ang maaaring sagot, sasabihin ko sa mga kaklase ko, hindi totoo na aswang siya. Pagkamahiyain lang siya o may pinagdadaanan. Hindi tama ang manghusga o manginsulto. Mas mabuti na ipakita natin ang kabaitan at tulungan natin siya para maging masaya siya sa klase. Ikatlong sitwasyon, lagi ka na lamang nilalayuan ng mga kaklase mo dahil ang akala nila ay palagi kang nagagalit. Pero ang totoo ay nahihiya kang makipag-usap sa kanila. Paano mo ito sasabihin sa kanila? Narito ang maaaring maging kasagutan. Sasabihin ko sa kanila, pasensya na kung akala nyo ay palagi akong galit. Nahihiya lang talaga akong makipag-usap. Pero gusto ko rin kayong maging kaibigan. Para sa ikaapat na sitwasyon, takot na takot kayo sa inyong guro dahil napabalitaang siya ay mangkukulam. Dahil dito, ayaw niyong lumapit sa kanya at nakatungo lagi ang ulo niya kapag kinakausap. Paano niyo ito sasabihin sa inyong guro?
Sasabihin namin sa aming guro, "Guro, humihingi po kami ng paumanhin." Kung minsan ay parang iniiwasan namin kayo. Natakot lang po kami sa mga narinig na sabi-sabi. Pero alam naming hindi iyon totoo. Gusto po naming makilala kayo bilang isang mabuting guro. Ipaliwanag mo. Ipaliwanag ang kahulugan ng kilos ng tauhan o pangyayari batay sa kwentong binasa. Isulat ang sagot sa patlang. Tauhan, Mang Boy. Kilos o pangyayari. Dahil sa nalanghap niyang usok, tuluyan na siyang nawalan ng hininga. Narito ang kahulugan nito. Dahil sa usok, lalong nanghina ang kanyang katawan hanggang sa siya'y pumanaw. Mang Kaloy, ba't ganyan ka magsalita sa matanda? Galangin mo naman siya. Pinapaalala niya na dapat igalang ang nakatatanda at huwag basta manghusga. Pamilya Cruz. Cruz ang mga tao na magtulong-tulong na apulahin ang apoy. Ipinakita nila ang malasakit at pagtutulungan para iligtas si Mang Boy. Elias, "Hoy, aswang! Lumabas ka riyan. Iwan mo na ang baryo namin. Susunugin namin itong bahay mo." Naghusga siya agad kay Mang Boy at inakusahan siyang aswang. "Mang Boy, maraming salamat sa hindi niyo paghusga sa akin, sa kabila ng pananaw ng lahat ng taga rito sa akin." Pinapahalagahan niya ang pagtitiwala at mabuting pagtingin ng Pamilya Cruz sa kanya. Bumuo ng 10 miyembro sa bawat pangkat. Sumulat ng maikling kwentong kababalaghan na may 10 pangungusap lamang. I-record ito na may background ng tunog na katatakutan. Pagkatapos ay ilahad sa klase. Gawing batayan ang rubrik sa pagmamarka. Para sa ikatlong araw, kaugnay na paksa bilang 2, kaantasan ng pang-uri, pasukdol. Basahin ang mga pangungusap mula sa binasang teksto. Ang lumabas ay isang matanda na mahinang-mahina na. Hindi na nakatanggi ang mga taga-baryo, dekada 70, kahit medyo labag sa kalooban nila. Labis na naapektuhan ang kalusugan niya sa mga usok na nasinghot. Ano ang napansin sa mga nakahilig na salita? Ano ang tawag sa mga paglalarawang ito? Ano ang mga salitang ikinabit sa mga salitang pang-uri? Anong uri ng paghahambing ang napansin mo? Paano na iba ang mga salitang naglalarawan? Tinatawag na pang-uri ang mga salitang naglalarawan. Maaaring ang inilalarawan nito ay katangian ng pangalan o panghalip. May 3 antas ang pang-uring pahambing. Lantay. Naglalarawan ito ng isa o payak na pangalan o panghalip na walang pinaghahambing. Halimbawa, mabuti ang mga anak ng pamilyang Cruz. Pahambing, ginagamit ito sa pagtutulad ng 2 pangalan o panghalip. May 2 uri ito, pahambing na magkatulad at di magkatulad. Halimbawa, mas masama ang mga taga-baryo kaysa kay Elias. Pasukdol. Ito ang uri ng paghahambing na namumukod o nangingibabaw sa lahat ng pinaghahambing. Maaari itong negatibo o positibo. Masidhi ang paglalarawan dito, kaya maaaring gumagamit ng mga salitang sobra, ubod, pinaka, tunay, talaga, saksakan, at kung minsay, pag-uulit ng pang-uri. Halimbawa, mahinang-mahina na si Mang Boy
nang dumating ang pamilya Cruz. Ano ang pagkaunawa mo sa pang-uring pasukdol? Ang pang-uring pasukdol ay tumutukoy sa pinakamatindi o nangingibabaw na katangian ng isang pangalan o panghalip. Ano ang iba't ibang uri ng pang-uri? Lantay, naglalarawan ng isa lamang. Pahambing, naglalarawan ng dalawa at may pinaghahambing. Pasukdol, naglalarawan ng pinakamatindi at namumukod sa lahat. Ano ang kaibahan ng pang-uring pasukdol sa lantay at pahambing? Ang lantay ay payak at walang pinaghahambingan. Ang pahambing ay nagtutulad ng dalawa. Ang pasukdol ay nagsasaad ng pinakamatindi o pinakamataas na antas ng paglalarawan. Magbigay ng 5 halimbawa ng pang-uring pasukdol. Pinakamabait, sobrang saya, saksakan ng sipag, ubod ng talino, mahinang-mahina. Guhitan ang mga pang-uring pasukdol sa bawat pangungusap. Sobrang manghusga ang mga taga-baryo kay Mang Boy. Medyo naiinis ang mga tao sa sinabi ni Ginoong Cruz. Mabait pa rin si Mang Boy sa mga taga-baryo. Pinakamabuti ang pamilya Cruz sa mga taga-baryo. Mahinang-mahina na si Mang Boy nang masunog ang kanyang bahay. Narito ang mga tamang sagot. Sobrang, pinakamabuti, at mahinang-mahina. Sumulat ng 5 pangungusap na may pang-uring pasukdol gamit ang mga pang-uring nakasaad bilang gabay. Mahina, mabait, mabangis, galit, inis. Narito ang maaaring maging kasagutan. Mahinang-mahina ang boses ng bata matapos magkasakit. Pinakamabait si Aling Rosa sa lahat ng tindera sa palengke. Ubod ng bangis ang leon na nasa kagubatan. Sobrang galit ng guro sa mga mag-aaral na nag-aaway. Saksakan ng inis si Pedro sa mga kapitbahay na maingay. Pakinggan ang isang kwentong katatakutan sa podcast. Batay pa rin sa tekstong binasa, sumulat ng 5 pang-uring pasukdol. Bilugan ng mga pang-uring pasukdol. Isulat ito sa kwaderno. Kabayanihan. Basahing mabuti ang sitwasyon at pagnilayan ang sagot hinggil dito. Sa iyong palagay, dapat bang husgahan ang tao sa kanyang panlabas na anyo? Hindi, dahil ang panlabas na anyo ay hindi palatandaan ng tunay na pagkatao. Napatunayan na hindi aswang si Mang Boy. Kung ikaw ang isa sa mga taga-baryo na sumunog sa kanyang bahay, ano ang mararamdaman mo? Bakit? Makakaramdam ako ng matinding pagsisisi dahil napahamak ang isang walang kasalanan. Kung ikaw si Elias, ano ang mararamdaman mo sa nangyari kay Mang Boy? Malulungkot at mahihiya ako dahil ako ang unang nagbintang sa kanya. Magsalaysay ng iyong karanasan tungkol sa mga paniniwala, tungkol sa mga katatakutan. Humandang ibahagi ito sa klase. Narito ang maaaring maging kasagutan. Para sa ika-4 na araw, kaugnay na paksa bilang 2, kaantasan ng pang-uri, pasukdol. Para sa inyong pagsusulit, ilarawan ang mga tauhan sa binasang kwentong katatakutan. Magsulat ng 2 pang-uri upang mailarawan sila. Mang Boy.
Pamilya Cruz. Elias, anak ni Cruz, mga taga-baryo 70. Narito ang mga maaaring maging kasagutan. Mabait, mahinang-mahina. Mapagmalasakit, pinakamabuti. Mapusok, mapanghusga. Mapag-alinlangan, natatakot. Mapanghusga, madaling maniwala. Sumulat ng pangungusap gamit ang mga pang-uring pasukdol. Mahinang-mahina. Grabing galit, lubhang nag-aalinlangan, sobrang ingay, gulat na gulat. Narito ang maaaring maging kasagutan. Mahinang-mahina si Mang Boy matapos masunog ang kanyang bahay. Grabing galit ang guro nang makita ang mga estudyanteng nag-aaway sa silid-aralan. Lubhang nag-aalinlangan si Ana kung sasama ba siya sa lakad ng kanyang mga kaibigan. Sobrang ingay ng mga bata habang naglalaro sa kalsada. Gulat na gulat ang mga taga-baryo nang makita nilang buhay pa sina Elias at ang kanyang kaibigan. Pakinggan ang sound effects tungkol sa katatakutan at lumikha ng kwento habang ito ay pinakikinggan. Narito ang YouTube link. Sa kwaderno, isulat ang aral na napulot sa kwento ng katatakutang binasa. Ipaliwanag ito sa 2 hanggang 3 pangungusap. Pag-aralan ang tungkol sa maikling kwento para sa susunod na paksa.